Hello, so this is for the sign of Virgo, summarizing Venus, Jupiter, Virgo. Ako po si Madam P. Feel free to like, subscribe dito sa ating channel. Ma-appreciate ko kung i-hit nyo ang notification bell. Magko-comment kayo sa baba kahit po heart lang, smileys, malaking bagay yan sa akin. Start na natin ang reading. Madam P, yan nga pala yung aming Facebook page. Diyan ka rin pwede mag-inquire ng personal reading. And TikTok namin, Unipre or at Unicorn Princess Tarot. I-type mo yan sa TikTok. Ang aming Instagram, Madam Unicorn P. May mga guys, marami akong poster ha. So i-make sure niyo yung mga binabanggit ko lang dito sa YouTube yung i-entertain ninyo, or I don't usually message my followers. Hindi ko yung ginagawa, or kahit yung mga admin ko. And yung mga posers or scammers, sila yung sila yung kumukontak sa mga followers ko, tapos nag-aanyo or nagpapakilala silang ako. So mag-ingat po kayo. Wait lang guys. Excuse me. Binabaan ko yung brightness. Pasensya na kayo, medyo may ubo ako ngayon. So, pagpasensyahan mo na. Talagang nakasentro siya sa ilaw kasi. Yan, try kong ayusin. Anyway. The Ace of Cups and the Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Guys, I feel like a lot of you is currently in love pagdating sa inyong past. The Six of Cups is here. So you are in love sa iyong past, no? In bottom of the deck, Two of Cups. So yung iba pwedeng may relationship or partnership na nangyari sa inyo with the past person na nandito, pero you do over the sun. Currently, you are happy. So, yung iba sa inyo, pwede may kakonect ka na person in the past. Mahal mo yung tao. Natutuwa ka sa kung ano man yung partnership, connection na meron sa inyo ngayon, or nung mga nakaraan, nung past, pwedeng ganun. Pero ngayon, nagpapakita kasi na you are happy sa kung ano man yung meron ka na ngayon. Okay? So, although may past person, nandun yung okay lang kahit wala si past. Satisfied ka na or happy ka naman na kung ano yung sitwasyon na meron ka. Pagpasensya mo na guys, talaga yung aking lalamunan. Makati kasi siya. Person nakakonect mo. Person nakakonect na Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Yeah. The moon is at the bottom of the deck. Pwedeng lumalabas tong person na to sa panaginip mo ha. The moon is about dreams. Nine of Swords and Four of Wands. Three of Swords, yeah, there could be a third party na involved dito sa connection ninyo eh. Pwedeng ikaw ay already committed or vice versa. So, although ganon, na may relasyon na involved sa connection ninyo, whichever side mo man or side niya, nakikita natin, masaya ka na rin. Kung sa side niya yun, masaya ka na rin para sa kanya. Kung sa side mo yun, masaya ka na rin dito sa relationship na to. Na, mahal mo si past.
Pero, hindi naman ko mawala yung person na yun, ay mananatili ka na lang malungkot. I feel like you are moving on with your life, with or without this person. Etong person na to, eto nga lang, no? If you're dealing with someone na committed na si person mo, kasi with the Three of Swords, the Four of Wands, at saka the Nine of Swords, wala siyang magawa dito eh, with the Four of Wands. Wala siyang magawa eh. Para siyang nasasaktan. Could be may marriage na involved. Okay. So, siya yung nakikita natin nasasaktan. Okay. Kung ikaw yung nasa isang relasyon, nasasaktan siya kasi hindi siya makagawa ng movement doon sa connection ninyo. Hindi siya makapag-take action. Kasi, committed ka eh. Yung iba kasal eh. Yung iba naman, kung nasa side niya yon ganun din. Hindi siya makapag-take action, nasasaktan siya. Kasi committed na siya. So, gustuhin man niyang gawin yung actions na yon. The moon is here, so nakikita natin patago or sikreto na malupit itong ginagawa nitong person na to sa kanyang emotions. And, from time to time, guys, iinom ako ng tubig. Or pag nauubo ako, ipopost ko na lang yung video, hindi na ako makapagpaalam sa inyo. Ay, pagpasensyahan nyo na lang. Emotions ninyo sa isa't isa. The High Priestess, there's a spiritual connection, maybe twin flame soulmate kasi the sun and the moon nagpakita. So, it could be a twin flame connection para sa iba. Pero of course, ikaw nakakaalam yan if twin flame mo ba tong person na to. What's this? Eight of Coins. And the Death card. Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay. Gusto niya mag-take ng action dito, oh. Gusto niya. There's a lot of wands dito sa side ng person mo, and that is about taking action. Gusto niya talaga. Kaya lang with the Five of Swords, pwedeng may money na issue. Like, kung kailangan mag-travel, hindi ako makapag-travel kasi kailangan ko ng pera pa para sa pagta-travel na yun. So, yung iba may long distance connection. Nine of Wands is here. Kasi yung emotion mo with the Death card, parang may mga bagay kang tinanggap na. From the card na nakalagay death. Katulad ng kamatayan, 'di ba? Literal na kamatayan. Pag namatay yung mahal natin sa buhay, hindi naman ibig sabihin na matay sila. Wala na yung pagmamahal natin. Dapat na rin kalimutan. Hindi, di ba? Nandun pa rin yung pagmamahal. Tinanggap mo nga lang or dapat mo nga lang tanggapin kung ano man yung nawala. And that's what you are doing here and you are feeling right now. Tanggap mo na, mahal mo yung tao, minahal mo yung tao, pero tanggap mo na kung ano yung mga nawala or hindi nangyari sa connection ninyo. With 8 of Coins, nakikita natin ang focus mo career. You want to focus on your career, money, work, ayun yung focus mo eh. And the High Priestess, nakikita natin ito na although may spiritual connection sa inyong dalawa, nandun yung mas nag-move on ka na at nag-focus ka sa realidad ng buhay. Ramdam mo si connection, ramdam mo yung spiritual connection ninyo, lalo na yung mga twin flame connection dyan. Pero, life must go on, di ba? Hindi man ako dapat tumigil sa buhay dahil nawala ka eh. And yung iba, pwedeng nagkaroon na ng, sa twin flame connection, meron tayong stages yan eh. Separation, meeting yung
reunion, ano? And then, separation, tapos, running and chasing, may ganyan eh. Tapos, nandito ka na sa phase, or nandito ka na sa part wherein ikaw ay nag-surrender na sa connection. Ayan. Sa Diyos mo na lang, parang ganun. Pinagpaano mo na lang. Bahala na ng Diyos sa amin. Bahala ng universe. I just surrender. Kung dumating siya, di go. Kung hindi, hindi. Hindi ko para ipilit yung connection namin. Hindi na ako para maghabol, etc. etc. And then, yung person na kakonect mo, you do over the 9 of Wands. I mean, the 9 of Wands is, papagod siya eh. Hindi siya okay. Alam mo yun. Napapagod yung energy. I mean, as I am reading this, tapos kinukuha ko yung energy niya, biglang sumakit yung katawan ko. So, ganun yung energy. Siya yun. Sumakit yung katawan ko dahil sa side niya. Ano siya eh, hindi siya happy sa mga naririnig niya. Especially if you're dealing with someone na may kakonect na or karelasyon or maybe even marriage na. Naririndi siya. Hindi siya happy dun sa kakonect niya kasi nakakarindi. Nandun yung point sa person na to na parang there's this 8 of Wands. Alam mo, naririnig ko dito. Tunog ng missile. Paputok. Well, I don't know if your person is nasa country kung saan may mga giyera. Kasi yung missiles ang naririnig ko eh. Okay? Although that's the 8 of Wands, pero yung energy niya is like missiles. So, tapos kasama pa nito ay ang missile na bibig nung person na kakonect niya. Pwedeng masyado siyang nai-intimidate doon. Kung siya ay may kakonect. Pero kung wala, huwag mo yun kunin, of course. Well, alamin nga natin kung anong sitwasyon nilang dalawa. Makikichismis lang tayo konti. Anong sitwasyon ng person na Virgo at sa person na kakonect niya, karelasyon niya. Knight of Wands is here. The Queen of Swords. Ano yung feelings? Ayan, you do over the Tower at the bottom of the deck. Oh. The Lovers and the Tower. Nagkakaroon na ng pagpaplano ng hiwalayan dito. Kasi yung 2 of Wands eh. Lumabas din eh. Tapos yung 5 of Coins lumabas na naman. It's like money issues. Pwedeng isa to sa pinag-aawayan. Magpasensya mo na talaga. Pipilit ko na din yung sarili ko magsalita ng maayos. Hindi rin naman ako makakapagpahinga ng nakapag-reading. Kasi, alam mo yun, hinahanap na rin ang katawan ko. Okay, inom lang ako ng tubig. Okay. Queen of Swords and the Knight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay. Okay. Nasaan na ba tayo? Sa connection nila, ng person niya. Nandun yung parang gusto nang umalis or i-cut off. Queen of Swords is someone cutting off. A Knight of Wands. Gusto na umalis. Kasi parang, look at the picture here. Yung yung parang kabayo dito. Alam mo, weird itong ginagamit kong tarot. But, yun yung kagandahan sa mga tarot decks. May mga iba't ibang personality kada tarot deck. And, iba-iba yung nagiging message niya. Depende sa kung ano yung mga pictures,
Nag-iiba-iba siya. So, dito sa particular message nito, ang nagpapakita sa akin is nakikita mo kung paano pinipilit nitong cartoon dito, yung parang yung kabayo na i-open yung eye nitong kanyang sakay na kabayo. Yung sinasakyan niyang kabayo. And yun, parang nabuksan na yung mata, nagising na sa katotohanan, yung person mo, and vice versa, yung person na kakonect niya, regarding sa realidad ng connection nila, na this is not a perfect connection. This is not a happy connection. Diba? Kaya nga, with the Tower and the Lovers, parang yung relationship nila, lalo na with the Two of Wands, nandun na yung pagpaplano ng pakikipaghiwalay or pagtatapos. And hindi natin matukoy kung sino yung nagpaplano, person mo, person niya, or both of them. Pero definitely, dalawa sila na nakakakita na ng totoong pangyayari or totoong kinahihinat na ng koneksyon. Na hindi to happy. Hindi sila masaya doon. Nakakainis yun. Nakakaburuyo yun. What will happen in the near future for the both of you? For the sign of Virgo? Okay, I will take this naka-open dito sa side mo. And then the other one, yung naka-taob is dito sa side ng person, naka-connect mo. The Knight of Coins. I would like to clarify the Knight of Coins. Bumabalik pa rin sa Two of Wands. Tapos kanina, bago ko siya i-shuffle, nasa bottom of the deck is the Five of Cups. So, it's like parang kalungkutan yun. I'm really, really sorry guys. Hindi ako makapagsalita ng maayos ha. Kung aano ka sa akin kasi may times malakas yung boses ko. May times hinihinaan ko. Si Makati sa lalamunan po. Lalo pag malakas yung boses. Bottom of the deck is the Two of Wands. Ayan. And the Five of Coins. Okay, ito pa rin. Well, I can see decision in the near future with the King of Swords na may kinalaman sa career, and this is you. May mga decision ka na gagawin regarding sa iyong career sa near future, and tell me about the decision. Para saan yung decision na yon? And the decision has something to do with the Emperor. Okay, meron ka mga bubuin. I like this. I like this idea. And para magkakaroon ng, yung iba sa inyo, breakthroughs eh. Diba? Parang mga ideas or mga bigla kang maiisipan na magbibigay ng growth or financial success or growth para sa'yo. And these ideas is, it's worth a lot, worth $1 million even for some of you. So, pahalagaan mo yan. Alam mo, minsan kasi, when we pray, ang sagot sa atin, hindi naman siya ilalagay sa harapan mo, ayan ang sagot. Kailangan mo ng pera, nananalangin ka ng pera, ayan ang sagot, ayan na, ilagay ko sa harapan mo. Hindi ganon. Minsan, ibibigay yon through your mind. O bigla mo naisip out of nowhere, bakit biglang may nakita ka na pangyayari, nagkaroon ka ng idea, ay parang magandang gawin yun. And then you did that. Diba? Pag ginawa mo yun yung magbibigay sa'yo ng money, yun yung pinalangin mo. Iaabot siya sa'yo sa ibang paraan. Kaya nga, meron tayong kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gawin mo yung dapat mong gawin, yung tingin mong dapat mong gawin, yung maisipan mong gawin, and then of course, saka na lang hahantong sa maganda kung ano man yung mga ginawa mo, and yun yung sagot sa panalangin mo. And ayun yung nakikita natin dito. Ang daming breakthroughs. Even I don't know. I just saw an evil eye. I don't know if you're wearing evil eyes or kabibili mo lang, purchase mo lang ng evil eye, or maybe you have evil eye na laging suot or nakahang sa bag or
place kung saan ka nag-work or what. Or maybe sa pangalan mo, yan, maybe sa pangalan mo sa YouTube, sa whatever kind of social media platforms. Nilagyan mo ng evil eye. Kasi parang ang energy niya is laging gamit. So, yung iba, hindi lang isa yung evil eye mo na gamit. Maybe you do have a lot of maybe collections na nga or accessories na may mga evil eyes. This could be your reading. I like this energy. Person nakakonect mo, well, I can see an offer dito regarding Ten of Swords. Oh, an ending nga talaga. With the world, completion ito eh. So, pwede magkaroon siya ng offer or vice versa, yung person niya magkaroon ng offer. Ano kaya? Tapusin na lang natin yung relationship. Kasi, although pinaghirapan, or, you know, nakita tayo dito ng mga bubuyog eh. Bubuyog, they are known for their honey. 'Di ba? So, yung energy ng relasyon nila, or yung connection nila, para siyang honey. Ano yung honey? I feel like, tinry nilang i-work hard. 'Di ba? Like the bees, they try na bumuo ng honey. 'Di ba? But, ang ending noon is that hindi siya, kumbaga, sa mata ng iba, okay sila. Like yung honey, iba yung nakikinabang eh. Usually people, silang gumagamit ng honey. Maganda tingin nila doon sa honey. Yun yung tingin ng tao doon sa relationship nila eh. Parang okay, masaya, ganito, ganyan. Or pwedeng hindi sila ganun ka-open. Kaya hindi alam ng marami or ng mga tao sa paligid nila yung nangyayari sa kanila. Pero sila, I feel like, hindi nila makita yung halaga ngayon ng relationship. Hindi nila makita yung halaga ngayon ng relasyon nila. Okay? Parang ito, napipilitan lang sila kasi obligasyon. Lalo na kung may anak na involved. 'Di ba? Obligasyon na kailangan natin magstay sa relasyon dahil sa mga anak. Parang gano'n. Pero kung walang anak na involved, okay lang ha. So, nakikita natin dito, I don't know, but it feels like yung honey dito sa energy na to is toxic. Toxic. Why toxic? Kasi, una sa lahat, maingay. The energy of the bee is maingay. So, silang dalawa, hindi sila magkaintindihan pag nag-uusap sila, laging may ingay eh. Nawala ng saysay yung pinag-uusapan nila. Minsan, or pinag-aawayan nila. And then, the world, ito completion nga to, tapos with the Ten of Swords, nagpapakita ng ending yan eh. Oh, look at the King of Wands. The King of Wands, yung picture dito ng King of Wands, para siyang may apoy sa bibig eh. Masakit na magsalita. Parehong side. And, tinatry ng as much as possible, of course, na magkaroon ng patience dito sa connection. Na nagkakaaway, nagkakagulo sila. Halimbawa, nagagalit yung isa tinatry niya habaan yung PC niya, yung pasensya niya, and then vice versa. Pag yung isa naman ang nagagalit, and then yung isa tinatry niya habaan yung PC niya. So, ganun. Kasi with the Eight of Swords, they are both stuck sa relationship, sa connection.
Five of Wands, pag-aaway talaga eh. Diba? Look at the fruits here. Dito sa picture. And they are all fighting with each other. And then yung energy is nagiging lesson sila sa bawat isa with the Judgment. This is like karmic relationship, karmic lesson. Yun yung nangyayari sa kanila ngayon. So, I can see there's a possibility ng pag-o-offer ng ending sa connection nila. Yun nga, yung parang i-end na lang kaya natin. Kasi parang ang toxic na ng relationship natin eh. Kumbaga sa honey, bigay na lang natin. Parang gano'n. Nagparaya na yung mga bubuyog. Bigyan na lang natin sa kanila. Yan na lang natin. Pinaghirapan man natin yung relationship, pero hindi man talaga nag-workout para sa atin, sige na lang. So, yun yung nakuha nating energy. I hope nakakuha ka ng message doon, nakarelate ka. Kung hindi, okay lang yan. Mga next readings pa naman tayo or check mo lang yung ating mga videos. I will end the reading here. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi and bye-bye.